umaga po sa inyong lahat, mga anak, mga kaibigan. Alam po ninyo, Lunes na naman at buong linggong pagtatrabaho. Alam po ninyo, ang ating pong kaaliwan, kalakasan, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po madaling mabuhay at magtrabaho at mag-aaral. Pero salamat po sa Panginoon. Kasi ang sabi po niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Makakaasa po tayo sa buong linggo. Papatnubayan po tayo at sasamahan ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong ko po sa inyo, mga minamahal na kaibigan, who is Jesus to you? Do you know Jesus personally as your personal Lord and Savior? Mahal po ba ninyo ang ating Panginoong Jesucristo? Mga minamahal na kaibigan, nandito po ako upang ipakilala po sa inyo si Jesus, na siyang nagbigay po sa atin ng kanyang buhay upang magkaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kaibigan, anyayahan ko po kayo na tanggapin si Jesus sa inyong puso kung hindi pa po ninyo tinatanggap. Kasi po ang Panginoon tinanggap ko May 16, 1975 at 4:20 p.m. Alam ko po ang aking spiritual birth. At pag ako po ay namatay, sa piling po ako ng Panginoon, hindi po ako mabuting tao. Ako po isang makasalanan na naligtas po sa biyaya ng Diyos. Sabi po doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa inyong mga sarili, hindi sa mabubuting gawa upang ang sinuman ay magmayabang at magmapuri. Alam po ninyo, ngayon po ang Panginoong Jesucristo ay kasama natin, kumakatok sa pintuan po ng ating puso. Ang sabi po niya, sino mang magbukas, ako'y papasok at hahapong kasalo niya. Mga minamahal na kaibigan, tanggapin po ninyo ang Panginoon. Ang inaalok ko po sa inyo ay hindi sekta o relihiyon, kundi isang personal na kaugnayan sa nagpakasakit sa krus, nagmahal sa atin, ibinigay ang kanyang dugo at buhay para po sa ating kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kaibigan, pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan doon sa impyerno, walang hanggang asupring apoy, uod na hindi namamatay. Pangalawa, maniwala po tayo sa Panginoong Hesus na sinabi niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At pangatlo po, tatanggapin po natin si Jesus na may pananampalataya sa ating puso bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga minamahal na kaibigan, malapit na po ang Pasko. Jesus is the joy of Christmas. Dalangin ko po bago dumating ang Kapaskuhan, pagtanggap po ninyo kay Jesus, nandoon po ang kaligayahan at kapayapaan, kapatawaran at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kaibigan, napakahalaga po ng inaalok po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At napakahalaga po yung mensahe na sinasabi ko po sa inyo. Pakinggan po ninyong mabuti. Sapagkat magdudulot po ito sa inyo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. At masasama po ang inyong pamilya. Kung makilala po ninyo si Jesus personally,
isi-share po ninyo sa inyong loved ones para hindi rin sila pumunta sa impyerno. At sa darating na Kapaskuhan, the true joy of Christmas and the true message of Christmas, malalaman po natin at mararanasan sa ating buhay. Again, let me ask you, who is Jesus to you? Who is Jesus to you? Mahal niyo ba ang ating Panginoong Jesucristo na nagmamahal po sa atin? Makakapiling po ba ninyo siya sa langit pagkatapos po ninyong mamatay? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo po ay nag-aapanyaya sa atin, magsilapit kayo sa aking lahat na nabibigat ng lubha, sapagkat bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mananalangin na po ako. Parating na po yung mga bus. Mga anak, mga kaibigan, pakinggan po ninyong mabuti ang sinasabi na inyong abang lingkod. Siyasatin po ninyo ang inyong puso. Ano yung sinasabi ng matanda? Bakit hindi ko maunawaan at maintindihan? Bakit hindi ko pa tinatanggap si Jesus? Bakit hindi ko kilala si Jesus? Bakit hindi ko mahal si Jesus? Siyasatin po natin ang ating puso at ating i-meditate sa umagang ito. Nangungusap po ngayon ang Panginoon sa inyo. Hindi po nagkukulang ang Panginoon sa pangungusap sa tao. Every second sa buhay po natin, ang Diyos ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Inuulit ko po, hindi po namimilit ang Panginoon, pero nagmamakaawa po siya sa tao. Mga anak, mga kaibigan, tingnan po ninyo, nagmamakaawa po ang Diyos sa ating mga masasama at mga makasalanan upang magkaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pananalangin po ako, please, sumunod po kayo sa prayer. Angkinin po ninyo yung aking panalangin na panalangin po ninyo ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mananalangin po ako ngayon, kahit po kayo naglalakad, nagse-cellphone, mahalaga po ang inyong puso sa Panginoon. Ang tatanggapin po ninyo ay tagapagligtas at hindi sekta o relihiyon. Inuulit ko po, hindi tayo maililigtas ng sekta at relihiyon. Ipapahamak pa po tayo ng sekta at relihiyon sa impyerno. Please, receive the Lord in your heart as your personal Lord and Savior. He is knocking at your heart's door. Receive Him. Tayo po ngayon ay lumapit sa Panginoon. Nakatunghay po ang Panginoon sa atin, kasama po natin. Habang patuloy po na nangungusap po ang Diyos sa inyo, wag po ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Today is the day of salvation, not tomorrow. Baka po mahuli ang lahat, dumating ang kamatayan. Ano po, sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagpapakasakit sa krus, sa iyong pag-ibig sa akin. Ibinigay mo ang iyong dugo at buhay para sa aking kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko po. Sa sandali pong ito, ako po'y naniniwala sa iyo, sumasampalataya. At inaanyayahan kita sa aking puso. Tinatanggap bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Salamat po. Mahal ko po kayong lahat. Ano po?
ko po kayo kilala. Hindi po ninyo ako kilala. Pero ang pag-ibig po ng Panginoon ang nasa ating mga puso. Mahal po natin ang isa't isa. At sasabihin ko po sa inyo, mga minamahal na kaibigan, mga anak, maaalala po ninyo ang inyong abang lingkod dito po sa Prime Mark, dito po sa bus terminal, na pag kayo po ay namatay, kung saan man po kayo napunta, maaalala po ninyo ang inyong abang lingkod. Nakikiusap po ako sa inyo, alalahanin po ninyo ako sa langit at hindi sa impyerno. For sure, 100%, you will remember me when you reach your destination after you die. Please, remember me in heaven, not in hell, the everlasting torment. Salamat po, mahal ko po kayong lahat. Salamat po sa pakikinig. Mga minamahal na mga anak, kaibigan, pagpalain po kayo ng Panginoon sa buong linggong ito. Ang inyo pong pagtatrabaho, pag-aaral, at ingatan po kayong lahat ng Panginoon. Salamat po. Mahal po tayo ng Panginoon, mga minamahal na kaibigan. Maiksi lang po ang buhay. Life is too short. Paghandaan po natin ang kabilang buhay. Sandali lang po ang buhay. Salamat po. Mahal ko po kayong lahat ng mga anak. Kaya po ako nandito kadalasan every Monday. Salamat po. Maraming pong salamat. Ingatan ko po yung salita sa kanilang mga puso. Yung mga tumanggap, dilito po sa mga churches. Yung mga hindi pa. Sa iyong kapanahon ng bunga ng Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, ng kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang nababago buhay. Nagpadala ko po ang mga ng revival dito po. Dalangin ko po ang Diyos. Marami ang maligtas sa impyerno. Pakalan po ng aking pinakamamahal, pinaparit sa mga tao, hindi lang sa Pilipinas. Pwede doon sa North America, sa Canada, sa USA. Nalooban na po sa third missionary doon na bumalik po doon. Again to preach Christ and Him crucified. Ang aming pong Panginoon sa Kristo. Amen.